mag-subscribe. At sa hindi pa nakasubscribe sa channel ko, pwede po makahingi ng isang subscribe naman dyan, tsaka like, at pwede ring i-share sa mga kapwa. At salamat po sa lahat na nanood. Enjoy watching. Connecting successfully. Isang job ulit. Gabi ko, Brother Daniel, Brother Kenny, nagpapasalamat po ako ang aking tanong ay ang dating daan ay nilakaran daw po ng masasamang tao. Salamat po. Para sa ating mga kapatid, ito po ang pagkakas ng ating mga kapatid. Ayon sa kanya. Sabi o ng kaaway ng tao ng Diyos. Ang may sabi nun, na ang dating dahil nakaran ng masamang tao, kaaway ng tao ng Diyos. Ang may sabi, alam mo, hindi lahat na nakasulat sa Biblia, tutunin mo at i-apply mo na para bang salita ng Diyos. Salita yun ni Elipas, no? Kaibigan ni Job yun si Elipas na Timanita. Siyang nagsasalita sa Kapitulo 22 ng Job. Basahin natin ang 22 ng kapatulan natin. Nang magkagayoy, sumagot si Elipas na Temanita at nagsabi, mapapakinabangan ba ang tao ng Diyos? Tunay na siyang pantas ay nakikinabang sa kanyang sarili. Now, ang sabi ni Elipas kayo, para lumalabas kay Elipas, ang Diyos walang pakinabang sa tao. No? Tapos, kung pagpapatuloy na, pagdating sa versikulo 15, sabi niya, Iyo bang pagpapatuloyan ang dating daan na nilakaran ng mga masamang tao? salita ni Elipas yan, ni salita ng Diyos yan. Sabi ni Elipas kayo, pagpapatuloyan mo ba ang dating daan na nilakaran ng mga masasamang tao? Ibig sabihin, para kay Elipas, si Job nasa dating daan. Kaya sabi niya, pagpapatuloy ka ba dyan sa dating daan na nilakaran ng masasamang tao? Yan ang sabi ni Elipas kay Job. Ibig sabihin, by logic, si Job nasa dating daan. Na ang akala ni Elipas, masasamang tao ang lumalakad sa dating daan. Akala ni Elipas yun. Pero pagkatapos ng maraming diskusyon, pagkatapos ng maraming palitan ng puro-puro ng tao, nagsalita ang Diyos ngayon. Alam mo kung anong salita ng Diyos? 42:7 ng Job, kapatid na Lord. At nangyari na pagkatapos na masalita ng Panginoon ang mga salitang ito kay Job, sinabi ng Panginoon kay Elipas na Temanita, ang aking buot ay nag-aalab laban sa iyo at laban sa iyong dalawang kaibigan, sapagkat hindi kayo nangagsalita tungkol sa akin ng bagay na magwid na gaya ng ginawa ng aking lingkod na si Job. Ayan, sabi ng Panginoon kay Elipas, ang aking puot nag-alab laban sa iyo. Galit ako sa iyo, ibig sabihin ng Diyos kay Elipas. At laban sa iyong dalawang kaibigan. Bakit? Sapagkat hindi kayo nakagsalita
ang bagay na matwid. Ang pinagsasabi pala nitong si Elipas, puro kataruntaduhan. Siya may sabi nun na ang dating daan nilakaran ng masasamang tao, si Elipas, hindi salita ng Diyos yun. Bandang huli, sabi ng Diyos, wala kayong sinabing mabuti. Puro kagabuhan ng puro kabulo. Hindi kayo nagsalita tungkol sa akin ang bagay na matwid. Sabi ng Diyos kay Elipas. Kaya yung salita na yung kapatid, salita ni Elipas yun, hindi salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ito, babasahin ko sa iyo ha, hindi ito sinasabi sa iyo nung naninira sa amin. Basahin natin ang salita ng Diyos. Sa 6:16 na Jeremias. Ganito ang sabi ng Panginoon. Sino may Magsitayo- sabi niya, kapatid na ganyan? Ang Panginoon po, kapatid na Eric. Diretso, Panginoon ang may sabi, ulitin mo kapatid na ganyan. Ganito ang sabi ng Panginoon. Magsitayo kayo sa mga daan at magsitingin kayo at ipagtanong ninyo ang mga dating landas kung saan nandoon ang mabuting daan at magsinakad kayo roon at kayo'y makakasumpong ng kapangyarihan sa inyong mga kaluluwa. Ayan, maliwanag mo. Ang sabi ng Diyos, magsitayo kayo sa mga daan, magsitingin kayo. Ipagtanong ninyo ang mga dating landas kung asan yung mabuting daan. Nandun pala sa dating daan ang mabuting landas. Ang mabuting daan nandun sa mga dating landas. No? Kaya yung dating daan, mabuti yun kapatid, para sa Diyos. Eh para doon sa Elipas na nagsasalita ng paaway ng lalabas, paaway ng Diyos. Nagsasalita siya ng laban sa kalooban ng Diyos Sinasabi niya kay Job na si Job daw nasa dating daan, magpapatuloy ka pa ba dyan? Sa dating daan nilakaran at sa kasamang tao. Ay tayo ni Elipas, yung salita ng Diyos yun. Yun ay paratang ni Elipas, kaya si Job nagkasakit, kaya si Job nagkaroon ng maraming problema, namatay yung kanyang mga baka, etc. Eh dahil nasa dating daan siya, na nilakaran ng masamang tao. Eh naniniwala ka kanya, kapatid, diyan sa lugar mo sa Japan, sa Tokyo, no? Kapatid na Lorna, lumigo ka dyan, tignan mo yung mga kapatid dyan, masasamang tao ba yan? Meron ka bang masasabing ginawang masama ng mga tao na yan? Napakabubuting tao yan Ang mga kaanig sa ang dating daan, hindi masasamang tao. Hindi kami pumapatay kagaya ng Iglesia ni Manalo. Wala kaming record na pinatay kahit isang tao. Ang Iglesia ni Manalo may record na mga pagpatay. Hanggang Supreme Court, ipinagtatanggol ka ng kanilang abogado. Yung 5 estudyante ng PUP, pinatay ng mga diakono ng Iglesia ni Manalo dahil nakaaway nila sa basketball. Pagkatapos na ipasok doon sa kanilang compound sa kapilya nila, pinudog, itinalim ng alambre, sinulog, pinaisyon. Limang katolikong estudyante ng PUP, pinatay ng mga ministro, ng mga diakono ng Iglesia, miyembro ng Iglesia ni Manalo. Ipinagtanggol pa yan ni Cueva hanggang sa Supreme Court. Pero napatunayan sila talaga pumatay. May record yan. Supreme Court Report Annotation, Volume 339, August 28, 2000. Ang titulo ng kaso, People versus Abela. Okay. Ay, tatago nyo pa ba? Nakarating sa Supreme Court yung pagpatay nyo. Tapos nagmamalinis. Ang dinudungisan ni Kani Soriano ang magandang pangalan ng Iglesia. Ano magandang pangalan niyo? Iglesia ni Cristo, magandang pangalan. Tao nga yung Cristo mo. Paano naging magandang pangalan ng Iglesia ni Cristo mo? Hindi. Atakihin niyo ako dito sa ito. Ito pa sabi ng isa, marami na naman daw akong mapapaniwala. Ayun. Sabi ng Franco Luis Asoche Aldemon, isa pa siguro Iglesia ni Manalo ko Marami
na naman napapaikot at napapaniwala sa mga gawang-gawang kwento ni Soler. Gago ka pala sa kapanggago Hindi gawa-gawa ito. Pakinggan mo ang sabi ng isang abogado, profesor ng batas. Hindi gawa-gawa ang sinasabi ko. Yung abogado sa papakilala ko sa inyo, no? Member ng Judicial Bar Council ng Pilipinas. Gawa-gawa ba sinasabi ko? Masahit, pakinggan natin siya. Halos 2 dekada ng tagapagturo ng batas si Atty. Jose Mejia. Isa siyang law professor sa De La Salle University sa Manila simula pa noong taong 2000. Mahigit 7 taon din siya nagsilbi bilang miyembro ng Judicial and Bar Council o JBC. Ang JBC ang sumasala at kumikilatis sa lahat ng mga nag-a-apply sa hudikatura, magmula sa punong maestrado ng Korte Suprema hanggang sa mga huwes sa lahat ng trial court sa bansa. Pero bagamat siya tagapagturo ng batas, itinuturing niya ang kanyang sarili na estudyante ng buhay at relihiyon. Sa paghahanap niya ng mga salita ng karunungan, isa si Brother Eli sa kanyang pinakikinggan. Isa sa talagang ang paborito ng sinapan niya. Bakit? Kasi napaka-sensible ng mga sinasabi niya. Yung kanyang message ay very timely, very concise. Sa kanyang pakikinig sa iba't ibang tagapangaral ng reliyon, ay masasabi niyang bukod tangi ang pangangaral ni Brother Eli. Yung estilo ng niya, very credible. Pagdating sa akin, hindi